Hustisya ng bayan sa salin Diyos ang puso ay itong tagapaghatol ay ang sambayanan at sa bawat buhay tinatangay ay may babangon, may lalaban at malapit na sumayaw ang mga tulay, utot ng putukan, lumayab ang kaparan, sabay ng digmaan at walansa ang mga sapa sa dugo ng inyong mga pinaslang na sa inyo Tumitindi ang mga atake sa karapatang pantao dahil ang nakaupo sa poder ng kapangyarihan ay #1 human rights violators. Hello, ako si JP Garcia, isang student leader from UP Los Baños, tagapagsalita ng Youth Advocates for Peace with Justice, UPLB, at kasalukuyang third nominee ng Kabataan Party List. Born this way. Kanino yun? A Star is A Star is Born. Born. Imagine selfless love. Parang ganun yung aktivismo for me. Kasi kadalasan wala namang nakukuha pabalik ang mga aktivista sa ginagawa nila yun. Pero ginagawa nila yun kasi mahal nila yung gawain, mahal nila yung mga tao, ina-organisa, pinaglilingkuran. Nung una lang siya, hobby. And then sa proseso, medyo naunawaan bakit may Yap Just UPLB in the first place, bakit may mga aktivista sa UP in the first place. So, nung naintindihan ko yun, lalo na sa konteksto ng pandemic na ang daming napapabayaan, ang daming namamatay dahil sa neglect ng gobyerno, doon ko actually naramdaman na mukhang hindi na ako focus lang sa academics ngayon. Mukhang hindi na lang din to hobby, kundi advokasya na baka habang buhay kong tanganan. Marcos Duterte, walang pinag-iba! Jump, jump, Perno! Jump, jump, Perno! So yes, we call for the UPLB administration to fight with our campaign against budget cuts, against commercialization, and against ATMP. Sabay-sabay po tayong manawagan na PUP, friends, at Hindi talaga siya pansarili, kundi para sa lahat. Yun yung tingin ko magandang maunawaan din ng publiko na kapag nakikita nating medyo traffic dahil may mga nagrarally, hindi sila nagrarally for themselves. Kasama actually sa ipinaglalaban nila yung karapatan ng mga passers-by na nag-ikot sa traffic. So, ang totoong nakinabang sa mga ganitong aksyon ay hindi naman yung mga tao, kundi mga malalaking negosyo. Naging usapin kanina sa open forum yung red tagging. Some were asking, paano ba natin ipapaliwanag yung pananamantala ng gobyerno nang hindi nare-red tag? Ang hirap nun. Kasi kapag naglalantad ka ng katiwalian, ang matik na sagot sa'yo, red tagging eh. Kahit nga online mo yan gawin, may magre-reply sa'yo ng red tagging comments. Samantalang 125 pesos na milyong confidential funds na lustay in 11 days. Gosh! She may not like to answer the people. Kaya nga bumitiw sila bilang DepEd Secretary. Hoy! Grabe kayo! At least siya ay tunay na kaibigan. Alam mo, minsan tinatanong ko rin yun sa sarili ko kasi lalo na kapag napapatanong ako, bakit ba ako estudyante pa ngayon? 7 years na akong nasa college. Tapos maiisip ko,
kung nag-focus kaya ako sa pag-aaral ng pandemya, kung hindi kaya ako naging aktivista, graduate na kaya ako ngayon. Baka nasa law school na ako ngayon. Kasi yun yung pangarap ko nung bata ako, maging lawyer. Ngayon, na ganito yung tinatahak ko, siguro tibak si JPEG kasi gusto niyang magtanggol ng karapatang pantao kahit hindi pa siya abogado. Kasi naniniwala siya na hindi kailangang maging abogado para maging tagapagtanggol ng karapatang pantao. Ang ating sigaw sa bigkas ng tagumpay ang paglaya. Kalayaan sa bayang api, sa tabak at gatilyo'y tumangan. Kalayaan. September 1, 2023. 2023 ba? Oo. September 1, 2023, namin pinost online and ibinalita sa publiko na nadadawit na nga ako doon sa mga kaso. Pero ang totoong kwento, dulo pa lang ng August, nalaman ko na siya. Pero hindi namin maisa publiko dahil kailangan ko munang ihanda yung pamilya ko. Mahirap naman kung online makita ng pamilya ko nang hindi ko na ipapaliwanag. Ang problema, nasa Davao ako noon. Kasi nagtitipon yung student leaders ng UP for the General Assembly of Student Councils, GASC, sa Davao, UP Mindanao. Tapos, isa ako sa mga nominee nun for UP Student Region. Honestly, nakagulo siya ng headspace ko nung time na yun eh. Kasi, in my mind, nandun ako sa Davao para tumulong sa pagbubuo ng mga student-led campaigns in the UP system. Naging isang nominee, tumakbo para sa posisyon ng student regent. Tapos, biglang may nag-chat sa akin tungkol doon sa affidavit nila Baharo. Tapos nireview namin. Nandun na nga yung pangalan ko. Hindi ko pa siya maproseso nung time na yun. Hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na maging emotional about it. Hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na ma-debrief about it. Kasi kailangan kong i-present ang sarili ko na composed and unfazed sa mga atake dahil may gawain sa buong linggo na yun. So, all throughout my stay sa Davao that time, isinantabi ko muna yung balita at nag-focus sa day-to-day activities ng GASC at the time. Funny nga kasi ang slogan ko noon sa pagtakbo for student region ay unfazed in the line of fire. Tapos, di ko naman inakala na literal pala akong susubukin at hahamunin na maging unfazed. Red tag naman na talaga ako matagal na eh. Pero ibang karanasan yung mapagbintangang terorista.
galit na galit sa atin yung gobyerno, wala naman tayong ginagawang masama. Isang dagok din personally for me yung relationships na naapektuhan nung kaso. Hindi ka magaling. Tinanong ko kay Jiggy kasi waray si Jiggy. Si JD. Jiggy. Budloman. Jiggy. Kamurayaw. Kamurayaw. So, tama yung unang pronunciation. Ay, yung sabihin mas magaling ka. Ano sinasabi mo? Hindi naman lahat ng kaibigan ko aktivista eh. So, hindi lahat naiintindihan yung nangyari. May mga piniling umagwat ng konti kasi baka madamay. May mga piniling hindi ako samahan sa laban. Hindi ako samahan sa ganitong klase ng buhay. Kasi nakita nilang delikado pala. So, pinakamasakit sa akin sa buong panahon ng pagiging aktivista, yung makitang may relationships akong nagbe-break apart because they're scared. Yun siguro yung chilling effect. Tibak si JPEG kasi gusto niya ng mas magandang buhay para sa mga tao sa paligid niya. Para sa mga kapwa ko estudyante. Para sa pamilya ko. Para sa mga mahal ko sa buhay.